pong ask yung full name. Sige. Pwede pong ask yung full name. Pero hindi naman po ilalagay sa pagpe-present. Ano po yung full name? Brian Calma. Ano po yung educational demographics niyo po or attainment niyo? Ano ako? Dr. Philosophy, major in Education Management. Ilan na pong years yung teaching experience niyo po? 16. So, yung number 1 po is, can you walk me through how you develop lesson plans po? Paano niyo po dine-develop yung lesson plans? May binibigay na format sa amin na lesson plan. Tapos, after nun, from noon, ini-specify namin kung ano yung mga dapat na lesson for today. Tapos, Actually, given na yung mga may lesson exemplar kami. Kasi nga matatag. Yung matatag, bibigay lang sa amin yung mga topic. Tapos, kung ano yung mga lesson namin for today, sisimplify lang namin. Tapos, can you describe what it feels like when you're in the process of planning a lesson? Sinabi niyo po na, ano na po yun, like given na po yung, so, what considerations... Pwede ko sagutin mo. Pwede yun. Siyempre, tingnan muna na yung mga competence. Ano ba yung mga competency for today? So, kung ano yung mga competency na yun yung gagawin namin na lesson plan. Yun lang. Tapos, what steps or approach do you usually follow? Ano yun? Strategies? More on demonstrative method of teaching. What considerations do you take into account when developing your lesson plans po? Kailangan ng objective ma-attain mo siya. So, yung tatlong objective yung cognitive, psychomotor, pati affective. How would you describe the things that usually influence how you plan your lessons po? Actually, yung ginagawa ko, tumitingin ako ng mga strategy. Nag-a-adapt ako ng mga ibang strategy ng mga professional. Kung maganda yung mga strategy nila, ina-adapt ko sa mga. So, continue sequence. How does teaching ICT influence the way you plan or make instructional decisions? Actually, madaling magtuho ng ICT, especially meron ka nang ginagamit na instructional materials. Tapos yung mga estudyante, madali silang makot yung attention kasi nga, they are very interested sa topic. Can you share an example po of how your current approach is different from your earlier years of experience? Ngayon, ICT-based. Dati kasi more on traditional paper and Manila paper and pencil pen. Ngayon, more on PowerPoint, Canva. Pero ginagamit natin. enough na po ba yun na mag-learn po yung mga students? Yung mga tools Depende nyo? sa strategy na gagamitin mo. Kasi nga kapag yung strategy na yun, makita mo na mga effective siya kapag yung mga result o yung mga output ng mga bata mataas. And so far, mataas naman sila. What experiences po or a circumstance influence these changes po? Kasi dahil nga yung mga bata is sila ngayon, ang tawag mo mga Gen Z. Kailangan sumabay ka dun sa knowledge nila. Hindi naman dapat magpapaiwan yung teacher about din sa technology. Dapat kung anong alam nila, mas may alam ka dun sa alam nila. Can you describe challenges you have encountered po when teaching ICT? Yung mga challenges siguro yung kapag outdated na yung software na ginagamit mo, o outdated na yung piece yung ginagamit mo, medyo matagal na, matanda na, so medyo mabagal na yung mga computer na ginagamit. What do you find fulfilling about preparing lesson plans or ICT subjects in overcoming a challenge? Fulfilling. Siguro, dapat ma-attain mo lang yung mga objective mo. Can you describe the circumstances that prompted you to adjust your lesson plans? Pardon? Can you describe the circumstances that prompted you to adjust your lesson plans? Siguro ako kapag hindi applicable yung program na ginagamit. Minsan, for example, dahil outdated ng ibang mga computer, nag-iham ako ng ibang computer lab. For example, yung isang computer lab namin is more on laptop. Yung mga laptop na medyo
may mga medyo bago pa. So, updated yung mga application na ginagamit ko. Can you describe what it was like for you as you were managing with the adjustment? Kasi dapat mapahaan ka lang naman, di ba? Kapag mapahaan ka, lahat ng problema na may encounter mo during instruction, madali lang solusyonan. How would you describe your experiences with the namin mamaya yung ano naman. How would you describe your experiences po with the support or resources available to you in planning ICT lessons? Ulit. How would you describe your experiences po with the support or resources na binibigay po sa inyo for lesson plans? Actually, mas madali kasi nga, dahil nga available na yung mga lesson plan, doon ang bahalang kumuha kung ano yung mga pwede mong gamitin yung strategy. Kasi may mga strategy doon, may mga motivation, parang kompleto na sila. So, ang gagawin mo lang talaga, specify mo lang yung kailangan mo that day. Can you share experiences po where the level of support affected your lesson planning experience? Ulit. Can you share experience po where the level of support, yung galing po sa government, affected your lesson planning experience? Kunyari po yung, kulang po kayo sa computers. Actually, before na kasi mag-umpisa ang klase, minimizure ng principal na maayos at maganda yung facilities namin. So, if ever na may problema lang, konti-konti lang naman, pero hindi naman lahat. Looking back on your journey as an ICT educator, what do you think would enhance your overall experience in lesson planning? Siguro yan, para ma-enhance yung lesson plan. Ano bang maano natin doon? So, kasi wala naman, walang problema dun sa lesson plan. Wala po kayong binabago sa lesson plan? Actually, binabago ko siya kasi nga, yung lesson plan na binibigay ng yung lesson exam plan na binibigay ng DepEd for week o for month. So, ang ginagawa namin sa per day. Bahan naman lahat ng mga per day, alam namin kung ano yung mga objective na gagamitin namin. Okay na po. Okay. Ano po? Three questions na lang po. How can the school administration provide better support for ICT educators? Siguro kung may akong pera o budget, pwede nilang i-upgrade yung mga computer. Pati yung mga application na pwede natin gamitin. Siguro. Upgrade. When you think about your experience in planning lessons, what moments or experience have left a strong impression on you? Ulit? When you think about your experience in planning lessons, what moments or experiences have left a strong impression on you? Actually, doing planning walang problema. Ang problema lang kapag madaming ginagawa. Maliban sa teaching, maliban sa paggawa ng lesson plan, may iba pa kasi mga ginagawa o pinapas sa office. Yun yung problema. What realizations or insights would you like to share with the new ICT teachers about lesson planning? Siyempre, dapat you must know how to construct lesson plan. Alam mo yung mga parts niya. And most of all, updated ka sa mga different strategies na pwede mong gamitin sa ICT. And most of all, yung ICT mismo, alam mo dapat kung paano siya gamitin. Yung mga software na gagamitin mo, dapat alam mo kung paano sila i-manipulate. Yun lang. Ayun. Thank you po.